mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Sabihin nyo, ibiyan sa kanilang uubra. Mga Hi guys, this is DigiK21 na may K, okay and okay din kayo. Shoutout sa lahat guys at sa mga ka-TVJ legit na brackets natin yan. And lalong-lalo na po sa mga magulang and sa mga bata dyan. Oy, parental guidance is needed. Please don't forget to like and subscribe to my channel and click the notification bell across. At pakiclick na rin po yung mga ka-TVJ defenders natin yan. Nandiyan po yung link nila down below. Masaya. So, balita ngayon, bukas ang broadcast! Gusto ko lang po i-share to guys, syempre, awareness din po sa inyong mga nanay, tatay, lalo na po sa mga bata. Kasi po ang mga bata guys, minsan pag nakatalikod ang magulang or hindi napapansin ng magulang, hawak nila ang gadget and the gadget itself, na-access po nila ang YouTube. O, di ba? Iba naman po kasi ang kabataan these days, so medyo, So, Tony Fowler nakasuhan. Oh my God! Ang saklap. Habang naliligo sila, may sabon, umiinom ng alak. Actually guys, marami pong video si Tony Fowler, yung kasama niya si Makagago na nakahubad sa CR. Okay, sabihin na natin it's business, pero guys ito sana isipin din natin no, hindi lang po mga matatanda nakakanood sa inyo, teenagers, may mga bata, menor de edad. This is the problem, no guys. Yes, okay tayo kumita, pero isipin nyo rin yung mga tao sa paligid. We need to be responsible, even to the kids itself. Which is, that's why we have different kinds of law. Pero, ito kasi guys, it's not good example as a mom. Hindi naman po ako anti kay, kay Tony Fowler, pero sinasabi ko lang po yung katotohanan, no? Ethics, values, and most of all, imahe ng isang ina. So, then, Yan, shoutout kay Stariray Shoutout sa'yo, love you Stariray Tony Fowler kinasuhan ng kapisanan ng mga social media broadcaster ng Pilipinas. Nagsampa ngayong araw Ayan, nagsampa sila ng kaso kay Tony Fowler, which is it's given guys. Sa akin kasi, may tama din po sa ginawa po ng kapisanan na they need to file a case. Why? Kasi po, labag talaga. Kasi, yung video po nasa YouTube and different kinds of people can access that even with consent or without consent from the parents itself or within the lolo. Minsan kasi guys, iba na ang mundo kasi ngayon which is we need to be careful. Lalo na po isa po tayo magulang. Nako, very difficult. September 27, 2023 ng mga kasong paglabag sa Article 201 ng Revised Penal Code in relation sa Cybercrime Prevention Act of 2012 ang grupo ng KSMBP sa actress vlogger na si Tony Fowler. Ayon sa mga abogado ng naturang organisasyon, nagdesisyon silang sampahan ng kaso si Tony dahil sa 3 music video nito na kumakanta at nagpe-perform umano ng mga kabastusan. Anila ay mayroong mga eksena raw sa nasabing music video kung saan ipinakita ang masisilang parte ng katawan ng lalaki. Matatandaan na ang grupong KSMBP. Sa akin yes guys, I see the video but hindi ko na inulit. To tell you frankly, hindi ko na po inulit. Ang nagsampa ng kaso sa mag-asawang Vice Ganda at Ayon Perez dahil sa diumano kalaswaan ng dalawa sa isang episode ng It's Showtime. Samantala ipinunto rin ng KSMBP na maraming kabataan ang dapat hindi makanood ng music video ni Tony Fowler sa kadahilan nga na For me, yes. It's unrecommendable. Hindi naman po ako against kay Tony Fowler Pasensya na po sa mga Tony Fowler fans. But to tell you frankly guys, mali po is mali talaga. Lalo na magulang, no? Let's be rin po minsan na we need to think before we do something that it's gonna be bad image or bad example or imbis na dapat marami natututunan sa atin ng isang bata. Wala promotor pa tayo minsan, no? Masaklap. na puro lamang kabastusan ang nilalaman nito. Ayon pa sa KSMBP na bawat video raw ay mayroong multa na 6,000 hanggang 12,000 at parusang pagkakakulong ng hanggang 20 taon. Gayunpaman wala pang reaksyon si Tony. Yun ang masaklap na yung 20 taon. Oh my God. Saklap. Fowler, hinggil sa pagsampa ng kaso sa kanya ng KSMBP, maging ang buong Toro family ay tahimik pa sa usaping ito. Sa kabilang banda ay narito at basahin natin ang ilang reaksyon ng netizens hinggil sa balitang ito. Actually guys, nag-react na rin dito yung mga brother niya, no? Yung pamilya niya mismo, ni Tony Fowler. Pero parang
inignore na parang sinasaway na siya regarding this. So hindi talaga siya iba talaga kasi guys pag sumisikat ka na nakakain ka na ng sistema. Ganito rin yung nangyari kay Vice, di ba? Nagmatigas. So si Tony Fowler, I know this news, it was last year also, na nangyari na yung kapatid niya naglabas ng sama ng loob. Basta mga personal things. Pero yung parang sinasaway na siya kasi dala niya yung apelido, di ba, ng pamilya. So, nga. Ba't ngayon lang to? Mas una pang sinampahan ng kaso si Vice and Iron kesa kay Tony Fowler. Labasan na naman ng yaman. Mas okay pa kay Vice kasi icing lang. Ito si Tony sobra naman naglato-lato pa, sana matauhan na siya. Iniisip kasi niya sarili lang niya, wala siyang pakialam kung bastos na ba ginagawa niya. Ayun nga guys, sabi ko nga sa inyo, pag sikat tayo minsan, we're forgetting saan tayo nanggaling. Minsan nakakalimutan na natin na tumapak sa lupa uli. Alam mo yun? I'm not against you, Mami Oni. I'm not just so happy for what you've done. It's really overrated, unpleasant, immoral. Sana lang talaga hindi ma-adapt ni Teronia, but still lodi pa din kita. So, eto na nga guys. Sana po marami po kayong nalaman at natutunan sa aking short video. But you know guys, lalo na sa kids, no, let's be careful din sa mga magulang, no. Sana po magsilbing aral to. And God bless to everyone. Always be yourself, be kind, and be authentic, and be original. And lots of love to everyone, guys. This is DJK. Na my K, okay, and okay din kayo. And please don't forget to like and subscribe to my channel and click the notification bell. Pakiclick na rin po yung natin, mga TVJ Defenders. Nandiyan po yung link nila down below. God bless to everyone, guys, and have a good day. Bye!